Pero ang gusto ko is yung magandang klase na is yung GoPro Hero 10. Para tos brand new, para sulit yung paggamit natin. Matagal-tagal. Diba? Para makita naman natin na sa mga susunod na vlog. Kaya gusto ko na makabili ng GoPro. Para makita natin yung mga itong klaseng tanawin guys. Oh. Diba? Kaya napakasimple pa lang yun guys. Ay, marami pa tayong madidiscover eh. Sa mga gusto pang sumuporta sa amin dyan, just comment, like, subscribe na lang sa aming YouTube channel. And si pare, pinipressure ko, magkaroon ka na rin pre ng YouTube channel mo pre, para sabay tayo pre na mangarap na magkaroon ng maayos at detalyadong YouTube channel. At the same time, yung YouTube channel natin, kapag binalik-balikan natin yan pre, as soon as possible na meron pa tayong paningin, kaya pa natin gumalaw, kaya pa natin pumindot ng cellphone, ng mga daliri natin, gamit ang daliri natin pre. Mare-realize natin, eto pala, nagawa ko pala to pre, napuntahan ko pala tong lugar na to, eto pala yung ginawa natin, di ba? So yan yung lagi kong sinasabi sa mga tropa. Tapos kung magbablog, huwag isipin na kikita ka agad, kasi imposibleng agad-agad meron ka kaagad profit sa YouTube or Facebook. Imposible yan guys, sinasabi ko yun sa inyo. Tuloy lang men, tuloy lang. Walang makakapigil kahit ano pa yan hanggat buhay ka, hanggat humihinga ka tol. Pwede mong abutin lahat. Yun lang naman ang bala natin dun eh. Hanggat humihinga, nakakagalaw, nakakita tayo. Kaya natin yan, kaya talaga yan. Depende lang talaga paano ka mag-iisip. Walang imposible talaga sa lahat. Pag mas pahirap na ng pahirap, pabitaw ka na ng pabitaw. Asahan mo, kinabukasan makalawan, nandyan yung may magandang balita sa'yo, anong good news. Yun tol. Ito nga, tatanggal pala ako ng medyas. Parating ko lang guys. Ngayon may agenda tayo guys. Kadaklan. Nakapabikol ako guys eh. Karamihan sa mga mindset ng, you know, yung mga iba sa atin, di ba? I-reveal ko sa inyo guys kung paano mag-handle ng, you know, salary. Ano yung, paano ko siya ginagamit, ano yung pinagagastusan natin, ano yung kinoconsider natin ng mga bagay bago natin gastusin yung salary natin ngayon guys. So yan yung agenda natin guys, kasi naririnig ko sa, diba, sa bibig ng mga ibang tao, uy, wow, call center, BPO, laking sahod dyan guys. Ngayon ito, paparealize ko sa inyo guys ha. Depende yan ha, depende sa preference ninyo, and depende rin naman sa company talagang mapasukan nyo. Pero wala ako ditong dinadaw na company. Sharing lang to ng idea pagdating sa paggastos ko guys. So guys, halimbawa ngayon, hindi ko i-reveal yung actual na kinita ko ngayon ha. Ito ano lang, bibigyan ko lang kayo ng idea. So halimbawa ngayong cut off, pero ito malapit to sa katotohanan guys ha. 95% na malapit to sa katotohanan. Itong bibigay ko sa yung amount na kinita ko ngayon. Pero hindi ito yung exact ha. Diba, ngayon is nag-gain ako ng 9,000. Ayan. Peso ha, Philippine peso ha. Ayan, nag-gain tayo ng ganyan guys. Tapos, meron kaming ambagan sa boarding, so maminusan natin siya ng 2,500. Ito, boarding house. O, yan guys ha. Next is, meron akong nahiram na pera sa ka-boardmate ko. 1,000, bayad utang. Estimate ko, mag-aambagan din kami na nasa higit 80 pesos, tubig, kuryente.
Guys ha. Ito pa, meron pa yung dagdag guys. Ito pa. Meron tayong binabayaran na laptop. Pinag-iisipan ko ngayon kung maghuhulog muna tayo. Although, December pa naman yung dapat na makapaghulog tayo para sa susunod na buwan. Kasi ngayong buwan na to nahulugan ko na yung laptop. Pero ang gusto ko kasi is makapaghulog na hanggat may pera pa, hanggat may trabaho pa. Para mapulipid yung laptop. 'Di ba? Naigits niyo naman yung point ko, 'di ba? So ito pa yung bayarin ko sa laptop. Ibibigay ko rin sa inyo yung amount. Ayun guys, so bayarin ko sa laptop is 1,322 pesos ha. Philippine pesos to guys ha. Ayan. So computin muna natin. So i-add natin. Ito yung maminus natin dyan. So 2, 10, carry 1, 8, 9. So tumataginting na 4,902 pesos kagad guys yung babawas natin. Ayan ha. Ito sa laptop ha. So, i-minus natin dun sa kinita ko, guys. 9,000. May gitong 10, 8. May gitong 9, bring down 9. May gitong 9, 0. May gitong 8, 4. Oh, yung mga mathematician dyan, ha. Ayan yung computation pa. Pag mali, may calculator naman. So, yun lang yung natira sa akin, guys. 4,098 pesos. So, ngayon hanggang... Ito, iniisip ko, paano ko siya pagkakasyahin simula ngayong araw na to. Ngayon ay araw ng Sabado, November 4. Paano ko siya pagkakasyahin hanggang November 20. So meron tayong 16 days. So 16 days. Diba? Meron tayong 16 days para sa cut off ulit. Diba? Meron tayong 16 days bago mag-cut off ulit. Diba? Bago magsahod ulit. Next sahod. So, kung magbabudget tayo na per day, sabihin natin, estimate natin, 170 per day. Ayan. Ang pamasahe ko, ito yung daily expenses ko. Ito sa mga bayan ko lang to, sa mga bayan ko lang to. Oh, daily expenses ko dito sa boarding. We have 32 pesos back and forth. Pamasahe ito sa MRT. Pamasahe. Balikan na yan ha. Araw-araw yung guys ha. Tapos, sa foods, sabihin na natin 100. Isang araw yung guys ha. Tapos, sa buong araw na ito guys, pagkakasya mo 100. Pwedeng kain mo tinapay. Yan. Tapos, lagyan natin ang allowance pa na dagdagan natin mga 30 pa. So, sabihin na natin ito pang extra. So, pati pamasahe nandiyan na guys. Pati pangkain sa company, dapat mapagkasya mo to. So, ito dapat ang expenses ko kada araw. 1,062 pesos. Diba? So, i-times natin yan sa 16. Kasi 16 days. Magkano? So, 162 times 16 days. 18. 36. 6, 9. 2, 6, 1. 8, 9, 15, 2, 5. Oh. Ito, i-adjust natin. Gawin natin 2,700 para may extra tayo. Ito for 16 days na budget. Ngayon, ima-minus natin to budget natin dito sa natitira, which is bawas na yung mga expenses natin, mga bayarin. Bawas na dyan yung bayarin natin. Ito para yung tira. Yun yung natira natin guys. Dapat malinaw yan sa inyo. Oh, ito na. So kung susumahin, ma-minus natin dun sa natitirang amount. Ang matitira lang sa akin ₱1,398 pesos. Yan yung approximately na matitira sa atin. Diba? So ito na lang yung tira guys. Ito. So, pinahaba-haba ko yung video. Ano nga ba yung point ng video na to, guys? Good thing na itanong nyo yan sa akin. Ganito lang yung point ng video, guys. Kung pamilyado kayong tao, tapos ang salary nyo ay ganun, per cut-off, sa tingin nyo sasapat ba or sosobra? Diba? Kung meron ka na halimbawa, isang anak. Pero kung isang anak, tapos, ganun yung salary mo, sa tingin mo, mapagkakasya mo ba yun? Lalo kung ikaw lang yung may ganung kita sa pamilya nyo o sa pamilya mo. Ha?
Diba? Eh ako, soltero, kaya ko pa pagkasya ito, wag lang ako magkasakit, kaya ko pa yung tipirin. Kaya ko pa yung tipirin. Bumili ako ng 10 pisong pandesal sa umaga, tulog, pagkagising, maligo, sa company na ako kumain. Tapos bili ka ng siomai rice, 50 pesos, meron ka ng isang cup ng kanin, tapos 5 pirasong siomai, busog ka na nun. Pag break time nyo, ang gawin mo is, ginagawa ko is, bumibili ako ng tinapay, and then kape. Tapos maraming tubig lang. Ayun. Di ba? So, kapag nagkasakit naman ako, doon na papasok ang saan nakukuha ng bills. Sa tingin mo, sasapat yung pera ko. Hindi ako nagre-reklamo, guys, ha. Pinapakita ko sa inyo yung realidad. Di ba? Pero depende. Ito kasi ako, nag-uumpisa lang naman. Nag-uumpisa pa lang naman ako. Kaya, pinapakita ko sa inyo yung di ba? Gets yun? Pinapakita ko sa inyo kung ano yung amount, and then actually approximate, pero 95% malapit yan dun sa amount na nakuha ko ngayon. Ito wala ako ditong guys, disclaimer lang, guys, ha. Gusto ko lang i-share sa inyo, guys, ha, para mawala naman kahit konti sa atin yung idea na wow, mapera yan. Wow, yayamanin na yan kasi BPO, Manila. Diba? Ganyan kasi yung minsan na mentality, diba? Ganun yung naririnig natin, guys, ha. Tapos ngayon, gagawin natin, punta tayong 7-Eleven, babayaran na natin yung laptop. Pero nag-iisip pa ako, guys, kasi wala, talaga, guys, eh. Konti lang yung matitira sa akin, guys. So, ang mangyayari, di ko man lang malilibre ang sarili ko na kumain kahit magluto man lang na masarap na pagkain. Kasi isipin mo, meron kang bayarin. Dapat kang pagkasahin. Di ba? Nagigis nyo yun, guys. Kailangan na natin kaagad-agad yung, guys, bayaran yung lahat ng mga dapat natin babayaran. Although yung sa laptop, guys, nire-align ko muna. December na ako ulit maghuhulog kasi December pa naman yung deadline ko ng sunod na hulog kasi nakapag-advance na hulog na ako para sa month ng November, last cut-off. Ay! Eto kasi kailangan ng kapatid ko ngayon, guys, kaya ito yung klase ng pamumuhay na meron kami ngayon. Ito ay aking pinili upang mas maging matatag, mas maging matikas, pero totoo. Totoo na malayo ako sa aming pamilya. Subalit, hindi sila nawawala sa puso't isip ko. Noon pa man, salat na kami sa pera. Subalit, pinagsisikapan naming iangat ang antas ng aming buhay. Ngayon lang yan, hindi yan tatagal. Basta maniwala ka lang sa kanya. Lagi mo yang tatandaan. Ang Pasko ay guys, saya kung ako'y kapiling na. Ano na rin dito? Sa pagsapit na Pasko. Pre, magpapasko na, pre. Wala pa tayong jowa, pre. Paano na Pasko natin malamig? Miss you po na ako, pre. Sinipon ako.